Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Empowering Forerunner at nasa lesson 22 na tayo, Integrity in Hidden Place. Okay? So, sundan na po natin yung ating pag-aaralan at puntahan po natin ang ating introduction. Integrity in Hidden Places. So, sabi po dito sa Psalm 51 verse 6, Surely you desire truth in the inner parts. You teach me wisdom in the inmost place. Sabi ng salmista na gumawa na itong sulat na to, ito po si King David ang sumulat po nito. Ano? Kasi sa awit kasi, marami kasing mga author yan at isa na doon si King David. At sabi ni Haring David sa kanyang sinulat ay yung katotohanan sa kanyang buhay or yung kanyang mga dinidesire. Ang pinakanais ng Panginoon ay kung ano man yung gustong maging katayuan ng Diyos para kay Haring David, ano, kasi yung tao kasi pagka tumingin kasi siya sa kapwa niya, una niya tinitingnan yung panlabas na pagkatao eh. Tama ba ako? Kumbaga parang makikipagkaibigan ako dito kasi meron siyang magagandang mga bag, meron siyang magandang damit, no, magaling siya magdala, matalino siya, mahusay siya magsalita, etc., etc. Kumbaga tayo kasing mga tao, nakatingin tayo mostly doon sa panlabas na anyo ng tao. Parang ginajudge natin ang tao according sa kung anong nakikita natin sa kanya. Ngunit, sabi dito ni Haring David, ang dinidesire ng Lord ay yung pinaka kaloob-looban natin, which is kung ano yung nasa puso natin. So sabi ni Haring David, you teach me wisdom in the inmost place. Ibig sabihin yan, yung gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Kung gusto ng Lord na ito yung magiging resulta ng pagmo-mold niya sa atin or pag gusto niyang maging kagaya natin si Lord Jesus Christ. So, ang gagawin ng Panginoon, dadalhin ka niya sa desolate place. When we say desolate place, ito yung lugar na kung saan walang nakakakita sa'yo. Ito yung lugar na kung saan hindi mo kailangang sabihin na matalino ka, magaling ka. Ito yung lugar na kung saan nag-iisa ka lang talaga na ang tanging nakakakita lang sa'yo ay ang Diyos at ang sarili mo. So doon ka imo-mold ng Panginoon, hindi sa lugar na kung saan crowded. Kaya nga 'di ba si John the Baptist, saan siya dinala ng Panginoon? Doon sa wilderness. Sa wilderness na kung saan walang maraming tao. Siya lang talaga. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang maririnig mo lang, siya lang. Wala kang ibang maririnig. Kasi kung merong crowd dyan, maririnig mo kung ano yung sinasabi ng ibang tao, maaaring yun ang iyong pagdesisyonan na gawin. Ngunit kung nag-iisa ka lang at si Lord lang ang kasama mo, maaaring matuto ka talaga sa Panginoon. At ang lalakaran mo ay kung ano yung nais ng Panginoon na lakaran mo. Kasi wala kang ibang maririnig na gagawin maliban sa kung ano ang inuutos ng Panginoon. Kaya nga, sa buhay ng paglilingkod, sometimes dadalhin talaga tayo ng Lord. Hindi lang sometimes eh. Kung merong talagang specific na ministry na paglalagyan ang Panginoon sa iyo or ilalagay ka ng Lord doon sa posisyon na kung saan kanya tatawagin, halimbawa sa pagpapastor, ano, kung talagang doon ka tatawagin ng Panginoon, dadalhin ka niya doon sa place na kung saan walang ibang magtuturo sa iyo maliban ang ating Panginoon. Kaya nga sa awit 51, sabi ni Haring David, no? Alam niyo nung oras na nagkasala siya kay Bathsheba, nag-iisa na lang siya dun sa palasyo. At nakita niya si Bathsheba sa kanyang pag-iisa. Kasi lahat ng mga sundalo nandoon sa labanan. At siya lang yung naiwan doon sa palasyo. Siyempre dahil siya lang naiwan, anong gagawin niya? Nabuboring na siya, di ba? So, palakad-lakad siya doon sa palasyo hanggang sa makita niya si Bathsheba na naliligo doon sa batisan. O anumang tawag nila doon, sa pool yata yun. Dahil nakita niya, ang ganda ni Bathsheba, naakit siya. Walang tao. Sabi niya, ayos, walang tao. So, pwede kong gawin ang lahat ng dapat kong gawin sa oras na yon. Wala namang makakakita sa akin. If just in case, no, malaman man, bago pa man malaman ng asawa ni Bathsheba na sinipingan ko siya, may gagawin na ako. Kumbaga, may plano na si Haring David kung ano yung talagang gagawin niya. So, dito, na-realize ni Haring David na kapag pala ang tao nag-iisa na lang siya, doon madalas nasusubok yung integridad ng isang tao. Kung mananatili pa ba siya? Kasi si Haring David talaga lumaki to na
may righteousness sa puso niya eh. Yung bang tipong hindi mo siya mapapagawa ng isang masamang bagay dahil alam niya kung ano ang utos ng Panginoon. At kahit noong siya ay nasa disyerto, nag-aalaga ng mga tupa. Alam niyo nung nasa Saudi ako, nakikita ko yung mga magtutupa, no? Dadalhin nila yung kanilang mga camel, yung kanilang mga goat, sheep, at iba pang mga alaga, no? Dadalhin nila yan doon sa bundok, doon sa disyerto. Yung mga bundok doon, hindi naman mga matataas, pero napakadami pong bundok sa Saudi pag pumunta po kayo doon. Halos lahat ng daanan mo may mga maliliit na mga bundok. At dahil disyerto 'yun, nag-iisa lang doon yung mga mga nag-aalaga ng mga tupa. At habang nag-aalaga sila, dahil nag-iisa lang nga sila doon, wala silang ibang gagawin kundi matulog doon sa ilalim ng mga bushes. Ang mga bushes doon, mga maliliit ang mga itsura. Walang mga malalaking puno doon, no? At habang nandoon nga sila, tinga, sinasabi dito na maaring sa pag-iisa mo, meron kang magawa na mga bagay na productive, magiging productive ka, kagaya ng mga magtutupa, no? Para maging productive sila, kasi wala naman silang ibang kasama doon. So, yung iba sa kanila, may mga dalang pagkain at mga alak. At kumakain sila. Umiinom sila ng alak. Tapos matutulog yan maya-maya. Meron namang iba na mga nag-aalaga ng mga tupa, no? Na nag-aano sila, nagpupunta sila sa mga gilid-gilid at naghahanap ng mga mababangis na hayop or naghahanap sila ng mga snake or scorpion na pwedeng tumuklaw doon sa kanilang mga alaga. So, ganyan, marami kang magagawa kapag nasa disyerto ka. At included na dyan, yung kapag nag-iisa ka, pwedeng makagawa ka ng masama. No? Kaya lang, siyempre, itong sitwasyon ni Haring David dito, iba rin eh. Kasi nung mga oras na yon, lahat ng mga kasama niya nandoon sa digmaan at siya nagpapakasasa kay Bathsheba, no? So, God desires authenticity more than activity. Yes, mahusay na si Haring David that time kasi hari na siya, marami na siyang natapos na mga digmaan, na nagwagi siya, no? At hari na nga siya nung time na 'yan. Kaya lang nawala yung integridad niya nung makita niya si Bathsheba, no? Nawala yung yung pagiging righteous niya sa harapan ng Panginoon Nawala yung desire niya na mas sundin ang Panginoon kaysa doon sa nakikita niya. Kaya nga, ang Lord natin, dinadala niya tayo doon sa lugar na walang makakakita para ma-check and balance natin kung meron nga ba tayong integridad. When we say integridad, you walk the talk. When we say you walk the talk, kung ano yung sinasabi mo, yun ang nilalakaran mo. Kung sinasabi mo that you are righteous, that you are godly, sinasabi mo na ikaw ay isang tao, nagnanais na sumunod sa Lord, dapat nakikita yun sa iyong gawa. Kung sinasabi mong mahal mo si God, dapat nakikita yon sa iyong pagsunod sa Panginoon. Kaya lang, sometimes, madalas tayo nagsasabi, Lord, I love you, Lord, sinusunod kita, Lord, mahal kita, Lord, ako ay tagasunod mo, ako ay maglilingkod sa iyo. Pero ayain mo sa Bible study, ang daming rason yan. Tama ba ako? Amen? So, puntahan po natin yung pointers number 1 natin. Tignan natin paano tayo minumold ng Lord at para makita din natin kung meron nga ba tayong integridad. So, number 1, integrity begins in the heart, as I have said. No, sabi ni Prophet Samuel doon sa kanyang sulat sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks at the outward appearance but the Lord looks at the heart. Ano po ang sabi diyan? Ang Diyos, tumitingin siya hindi sa panlabas, no? Kasi nung moment na 'yan, present ng Diyos, ay present ni Samuel ang lahat ng mga lalaking makikisig, matatalino, matatapang. No, lahat yan present sa harapan ng Diyos. At included na dyan, yung mga kapatid ni Haring David. Kaya lang, ang naging problema dito, hindi sila pinili ng Panginoon. Sabi ng Diyos kay Prophet Samuel, alisin mo ang mga taong ito, ang mga lalaking ito sa aking harapan, dahil meron na akong napili. At sabi ng Diyos, kung yung pinili kong taong iyon ay talagang nararapat dahil namumuhay siya ng may katapatan sa akin. Hindi niya lang sinasabi na, Lord, ako ay sa iyo, kundi ginagawa niya yung mga bagay na righteous. Kaya si Haring David, kahit na siya ay isang shepherd
Yung heart niya, no? Sabi dito, but he has a heart who only belongs to God. Kahit na hindi siya mandirigma, kahit hindi siya malakas, kahit hindi siya ganun kagagaling at katatalino, pero yung puso niya nasa Diyos at nakikita iyon sa kanyang gawa. Kasi bakit? Walang ibang ginagawa si David nung mga oras na yon kundi umawit ng mga papuri sa Panginoon. Sa tuwing nagbabantay siya ng kanyang mga tupa, daladala niya rin yung kanyang harp. At tinutugtog niya ito upang ang kanyang mga tupa ay makatulog ng mahimbing. Kasi inaantok ang mga tupa sa tuwing tumutugtog si Haring David eh. At umaawit siya ng papuri sa Panginoon. Kaya nare-relax yung mind ng mga tupa. At dahil diyan, nagiging masunurin sa kanya ang mga tupa. Sumusunod sa kanya. Kasi bakit? Nakikita nila kung paano kalapit ang buhay ni Haring David sa Panginoon. Walang araw, walang moment na hindi siya nag inquire sa Lord. At kahit sa mga mga mababangis na mga hayop, humihingi ng saklolo si Haring David. At kahit na nung patayin ni Haring David si Goliath, kanino siya unang nagtiwala at unang sumangguni sa Panginoon. Ganon kagrabe yung paglapit ni Haring David. Nakikita yun eh. Hindi lang natin basta-basta sinasabi na, Lord, meron akong paglilingkod sa iyo. Lord, mahal kita. Lord, handa akong sumunod sa iyo. Hindi lang sa ganung ano eh, kundi makita sana sa atin yung tamang paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, si Haring David nagkasala dahil nag-iisa siya. So, si Lord, dinadala niya tayo sa mga lugar na nag-iisa lang tayo para makita kung tayo nga ba ay tapat sa Panginoon. Inilalagay kayo sa mga GC na kayo na lang ang mag-isa at wala nang ibang katuwang upang makita kung talagang ikaw ay faithful pa. No? Kaya pansinin ninyo, no, si Pastora Eva, hindi na kayo binabantayan. Unti-unti ko nang dinidistansya ang sarili ko sa inyo. Sa una, oo, no? Andyan pa, nag-guide ako, andyan lagi, kasama kayo. Pero, dumarating na ako doon sa punto na hinahayaan ko na kayo. Hindi dahil alam kong mahusay na kayo or mayroon na kayong kakayahan, hindi ganon. Kundi, tinitignan ko ano ang gagawin mo kapag mag-isa ka na lang. Magpapatuloy ka pa rin ba sa paglilingkod o ayaw ka na sa paglilingkod dahil mag-isa ka na lang? Ako mga kapatid, sa buong buhay ng paglilingkod ko, wala naman talaga akong kasama. Sa tuwing magpuputap ako ng church planting, wala po. Lagi akong nag-iisa. Saan man ako ipadala, lagi pong nag-iisa ako na nagtatayo ng church. Pero sa grasya ng Panginoon, natayo naman ang church. Kasi bakit? Pinanindigan ko na ang Diyos ang aking kasama, kahit nag-iisa lang ako. At kahit ngayon, mga kapatid, wala naman nag-aano sa akin, nagga-guide sa akin. Oo, may training na dinadaluhan, pero yung sabihin mong guidance talaga, as in, wala namang ganun. Okay? Dumadalo ng training para matuto. Pero yung sabihin mong step by step, yung talagang tutok, walang ganun. Wala pong tumututok sa akin. Pero sa grace ni God, natututo ako. Kasi nagde-depend ako sa Lord kahit mag-isa lang ako. Kaya lumalago ang gawain. Kasi bakit? Nakadependent ako kay Lord. Hindi ako nakadependent sa mga taong nagtuturo sa akin. Now, sabi dito, God's standard of holiness starts within. We may fool others out in our outward behavior, but God sees the motives, the thoughts, and the desires of the heart. We may be the toughest among tough. We may be skilled, full of knowledge and intelligence, but without character changes, we may still be the lowliest. Oo, pwedeng ikaw na yung pinakamagaling sa lahat ng magaling. 'Di ba? Skilled ka, full of intelligence and wisdom ka, no? Pero alam niyo mga kapatid, kadalasan kung sino yung mga mahuhusay at magagaling, sila pa yung nagfo-fall sa paggawa ng kasalanan. Pansinin niyo po si Haring Solomon. Napakahusay, napakatanyag, pero nag-fall siya sa kasalanan na dapat hindi niya ginagawa. Yung nag-asawa siya ng mga foreigner. Ba? Kasi nga, minsan, ang ating Panginoon, dadalhin tayo sa mga ganong area ng buhay eh. Para ma-check kung talagang, ito ba talaga merong integridad o puro salita na lang at wala naman talaga sa gawa. Huh? So, we may be the toughest among tough, pero ang Lord, ang tinitignan niya, yung ating puso. At ang tawag sa iyo ng Panginoon, lowliest ka pa rin. Mababa ka pa din. Kasi wala kang integridad.
So in life application, ask God to purify your inner life, your thoughts, attitudes, and intentions so that the flows outward reflects His truth. Amen? So, matutunan sana natin na mas higit na baguhin muna ang ating mga sarili para maging kagamit-gamit tayo sa Diyos. Hindi tayo gagamitin ng Diyos hanggat may nakikita ang Lord ng mga bagay na hindi maganda. Maaring palalaguin niya sa buwan na ito, sa susunod na buwan, hindi na. No? Kasi bakit? Walang continuous na integridad eh. O ngayon lang ako magpa-follow up, sa susunod din ako magpa-follow up. Eh, paano ka palalaguin ng Panginoon sa iyong ministry kung ngayon ka lang magpa-follow up, hindi ka continuous na nagpa-follow up? Diba? Ngayon lang ako magkakandak ng Bible study. Oh, marami kami ngayon. Oh, sa susunod din ako magkakandak ng Bible study. Mali yun. Walang integridad dun. Amen? Okay, next. Number 2. God tests integrity in hidden season. In Luke chapter 16 verse 10, he who is faithful is in very little thing is faithful also in much. Before God promotes a person publicly, he proves them privately. He trains them, hidden them from the crowd. Integrity is formed in the secret place in season of obscurity, waiting, and temptation. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ang integridad, makikita yan kapag nandun ka na sa secret place, kapag wala ka ng kasamang iba. Doon machi-check kung gumagawa ka pa rin ng tama. Kung sa talikuran ni Pastora Eva, anong ginagawa mo? Hindi ka na nakikita ni Pastora Eva. 'Di ba? Kaya, binigyan ko na kayo ng kanya-kanyang GC eh. Para ano? Para ma-check ko kung sino talaga ang faithful at sino ang hindi. Kapag pinalago ng Lord, ganun lang naman kasimple ang ano ko eh, evaluation ko para sa inyong lahat. Kasi hindi ko naman kayo nakikita lahat, di ba? So, paano ako mag-evaluate? Nakadepende ako doon sa tinatawag ng Diyos na pagpapalago. Kapag yung isang leader ng kanyang group, napalago niya ito, isa lang ang ibig sabihin, naging faithful siya. Pero kapag hindi ito lumago, hindi siya naging faithful. Ganun lang ako mag-evaluate. Promise. Ang dali-dali ko mag-evaluate. Diba? Hindi ko na kailangang tanungin kayo sa mga reports niyo. Yung makita kong lumago, marami kayong napapadalo sa gawain, isapat na. Doon pa lang kita ko na, naging faithful ang bawat isa. So no one knows what he is doing, but he proved himself worthy. Kagaya ni Haring David, nilagay siya doon sa lugar na hindi siya, no? Walang mga tao, noong shepherd pa lang siya. Pero he proved himself worthy. Kaya lang, noong inilagay na uli siya, after na meron ng corona, inilagay uli sa nag-iisang lugar na lang siya. Nasa isang lugar na lang siya. At nag-iisa na lang siya. Nagkasala siya. Minsan mahirap talaga yung may position na no? Mas prone doon sa pagkakamali kaysa sa walang posisyon. Yung mga walang posisyon, di yan masyadong madalas inaano ni Satan eh. Kasi sabi ni Satan, wala pa naman itong mga taong hawak. Di, sige lang, hayaan ko na lang siya. Ito kasi leader na to madami na tong hawak. Pagka nagiba ang leader, giba na ang lahat. Kaya si Satan lagi niyang inuunang magiba ang leader Marami na po sa kasaysayan ng mga pastor nahulog sa patibong ng adultery. Hindi ko na po mabilang yung mga kilala kong pastor na nahulog sa pag-adultery. Madami yan. Hindi lang iisa. May mga nababalitaan pa nga tayo, 'di ba? Sa television, sa YouTube, na mga pastor lumagpak dahil sa pakikiapid sa mga nakikita niyang mga magagandang mga membro. 'Di ba? Okay, saputan natin ang pointers number 3 at dito na po tayo magtatapos. In Proverbs chapter 11 verse 3. So, ang ating pangatlo ay integrity invites God's wisdom and favor. So, in Proverbs 11:3, the integrity of the upright guides them. Yung integridad na meron ng isang tao, ito yung magga-guide sa kanya. So, kapag wala kang integridad, kesera-kesera ka lang. Sera-sera na talaga. Walang magga-guide. Pero kung ikaw ay may integridad, ang iyong tatahaking buhay, maganda. So, when our hearts are aligned with truth, God imparts wisdom and releases favor. Yung pala yun, kapag tayo'y lumalakad sa Panginoon. So, integrity attracts divine insight because God can trust a clean vessel with His secret wisdom flows from a heart that walks in truth. So, just like Daniel walked in integrity, even a corrupt culture, and God gave him supernatural wisdom and influence. So, tingnan niyo po yung buhay ni Daniel. Never siyang bumitaw kahit na meron decree. Napapatayin lahat. No, walang sinisino-sino. Kahit pa siya yung nag-interpret ng dreams ng hari. Basta kapag hindi lumuhod doon sa ribulto na pinagawa ko na Diyos-Diyosan,
ipapatapon sa lion's den. Etong si Daniel, hindi talaga yumuko. O kaya pinatapon siya sa lion's den, no? Ano nangyari? Naligtas pa din siya kasi bakit? Niligtas siya ng Panginoon eh. Dahil nakita ng Diyos yung katapatan ni Daniel. Ganon din si Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi rin sila yumuko doon sa ribultong pinagawa. Sabi, papatayin sila sa pamamagitan ng 10 times na pagpapaapoy sa kanila doon sa hurno. 10 times yung init. Grabe, no? Yung isang ano nga lang isang times na init nga lang, mainit na eh. Yung 10 times pa talaga, as in pinatindi pa talaga yung inilagay ng mga uling siguro doon or kahoy. Pero hindi nasunog yung tatlo. Apat pa ang nakita na nandun sa loob ng hurno. Kasi bakit? Nakita nila nandun din si God na nag-protect doon sa tatlo. At kahit ang buhok nila, hindi nangamoy sunog hanggang sa nakalabas sila doon sa hurno. Kaya magmula noon, hindi na pinayuyuko yung apat na yon, si Daniel, si Meshach, Shadrach, and Abednego. Kasi bakit? Nakita nila na ang Diyos nila ay mas makapangyarihan kaysa dun sa ribultong ginawa. Kaya tingnan nyo, ang integrity nagbibigay ng favor. Kahit kamatayan pa, baliwala yan kapag ang integridad natin, ang pagiging righteous natin, ang siyang binabalandra natin. Yung totoong pagsunod natin sa Panginoon. May favor yun. Kahit na ang kamatayan, baliwala kapag ang favor na ng Lord ay bumaba. Kaya ano man ang hingin mo eh. Yun ang sabi ng Lord eh. Ano man ang hingin mo sa iyong panalangin ay ipagkakaloob ng Diyos kapag lumalakad kang kasama niya, kapag ikaw ay nakakabit sa Kanya. No? Bilang isang sanga, nakakabit ka sa puno, which is God, never at never kang pagkukulangin ng Diyos. Kaya lang natin nakikita na hindi nagiging mabunga yung ministry natin. Nagtatampo pa tayo. Bakit ganun? Pastora, hindi ako nilalagay doon sa mga GC na kung saan may mga masusunurin na membro. Mga kapatid, lahat kayo, nilagay ko sa GC na hindi pa talaga kayo sinusunod. Di ba? Wala naman sigurong GC. Kasi ako ang nagpasimula eh. So, sino ang susundin nila? Malamang-lamang si Pastora. Ngayon, dinistribute ko na sa inyo ang lahat ng mga grupo. Panindigan po ninyo. Amen? Kayo po ang bahala na dyan. Diyan makikita natin kung meron kayong integridad. Kasi kung may integrity kayo, hindi nyo inaaway yung mga tupan nyo, no? Na kahit hindi kayo nagseselos, na kahit na pastora lang ang sinusunod, no? Hindi kayo gumagawa ng mga mali, kagaya ng sisiraan si pastora, chismis si pastora. Hindi kayo gagawa ng ganon. Lalago po ang inyong mga GC. Tandaan nyo po yan. Pero kung kayo na ang may hawak ng GC ninyo at sinisiraan nyo si pastora, wala pong mangyayari sa GC ninyo. Kasi maiinggit kayo sa iba, tapos hindi kayo. Alam niyo mga kapatid, ito ang tip ko. Para paunlarin ng Lord ang GC mo, tulungan mo ang ibang GC na umangat. Kapag ang ibang GC umangat, iaangat ka rin ni Lord. Pero kung ikaw yung tipo ng leader na hindi mo tinutulungan yung ibang mga kagroup mo, asahan mo po yan. Hindi ka iaangat ng Panginoon. O kasi wala ang favor ng Lord. Kasi you are living under the unrighteous way. Amen? So, in application, live honestly before God and others. Integrity will guide your decision and protect you from deception. Okay, in conclusion, integrity in hidden places is the foundation for lasting influence. Before God uses a person publicly, He refines their heart privately. Bago ka gamitin ng Diyos talaga para maging tunay na pastor at i-ordain ka. Ang sabi diyan, gagamitin ka muna ng Lord sa private. No? Hindi sa place na marami ng tao. Konti pa nga lang yung binigay sa yung tao, hindi mo na kaya eh. Ano pa kaya kung malaki na? Amen? So, maliit pa lang, pakita mo. Prove it na kaya mo, not you deserve to be a leader. Amen? So, like David, may we allow God purify us from the inside out, that our outward life may reflect His inward work. So, huwag tayong gagawa ng mga bagay. Amen? Na sabi sa ating Panginoon na we don't deserve this kind of ministry. So, para masabi ng Lord na you deserve, you are worthy para sa ganitong ministry, then, huwag po tayong gumagawa ng mga mali. Iwasan po natin yung hidwaan, iwasan natin yung mga salitaan na hindi maganda, iwasan natin yung mga pagkakampi-kampi, no? Yung GC ko lang asikasuhin ko, bahala kayo. Walang ganun. Amen? Lahat tayo dito ay ministers ni God.
Kung meron man tayong inaangat na GC, no, at tinutulungan natin, good yan. Kasi darating ang araw, tutulungan ka rin ng Panginoon. Amen? Huwag nating ibagsak yung ibang GC. Kung gusto nating paunlarin, kung gusto nating matuwa ang Diyos sa atin, tulungan natin ang iba. Amen? So, integrity is not perfection. It is purity of heart that seeks to please God above all else. Amen po ba? So, mas gusto ng Diyos yung magandang puso. Lumalakad sa righteousness. Lumalakad sa integrity. Kaysa sa magaling nga, mahusay nga, no? Madaming ang ginagawa. Pero, ang puso naman punong-puno ng inggit, galit, pagmamalaki, pagmamataas, etc., etc. Wala pa rin. Okay po? So, yan lamang po yung ating pinag-aralan, and let us pray. Lord, you decide truth in the deepest parts of us. Cleanse our hearts and purify our motives. Teach us to walk with integrity even no one sees. May our private devotion honor you more than our public display. Let our character be a reflection of your holiness within us. In Jesus' name, amen. So, yan lamang po, and God bless us all.